Ang ating pangalawang series ay tinatawag natin Plot Twist. At pakibasa nga, ano sabi sa subtitle? Ordinary People, Extraordinary God. So in this series, pag-uusapan natin yung plot twist ng mga Bible character. Na sila ay mga ordinaryong tao lang, pero meron silang extraordinary na Diyos. Meron silang extraordinary na Panginoon. Okay ba yun? Kaya titingnan natin kung ano yung plot twist nila. Pero bago yun, hayaan nyo akong ikwento kung ano yung background nila. Okay? Kasi kailangan natin malaman yung context. Kailangan natin malaman yung background, kung ano yung history, para maintindihan natin yung kalalagayan nila na sinabi or dinescribe doon sa Bible. Okay ba? Okay, good. Ngayon, hayaan nyo akong magkwento na around parang 600 to 550 BC, ibig sabihin before Christ, bago ba si Christ dito, sinugod or sinakop ng isang malaking city ang Israel or ang Jerusalem. At ang sumakop na city na yon ay ang city ng Babylon. At nakikita nyo dyan sa picture nyo ay yung king o yung hari ng city of Babylon. At ang pangalan niya is Nebuchadnezzar. Okay, mahirap siyang banggitin. Pero Nebuchadnezzar ang pangalan ng king na yun. And then sinakop nila, syempre, nag-i-start pa lang bilang bayan, bilang nation, ang Israel or ang Jerusalem that time. At maraming mga kalaban na gustong sumakop sa kanila. Maraming mga kalaban na gustong angkinin yung nation or yung bansa or yung bayan ng Israel or ng Jerusalem. At isa na doon, si King Nebuchadnezzar or yung city of Babylon. So naglaban sila, sinugod nila yung Israel at yung Jerusalem at natalo ang Israel. Natalo ang Jerusalem. Ibig sabihin, napasakamay ni King Nebuchadnezzar yung city of Israel or yung Jerusalem. At ang nangyari is yung mga Israelites, yung mga Hudyo, ang ginawa ni King Nebuchadnezzar, pinaalis niya sa lupa nila, pinaalis niya sa Israel or sa Jerusalem. At ang tinatawag doon is exile. Ibig sabihin, for example, kapag si Bench, taga Rizal, and then sinakop yung Rizal, tapos, halimbawa, ako yung sumakop sa Rizal, and then pinaalis ko lahat ng Rizalenyo sa Rizal. Si Bench, pagkaalis niya ng Rizal, pinapunta siya ng Tarlac, ang tawag kay Bench ay exile. Nakasunod? So, ganun yung ginawa sa mga Israelites. Pinaalis sila sa Jerusalem, pinaalis sila sa Israel, at in-exile sila sa city ng Babylon. Parang kumbaga tinransport sila from Jerusalem to Babylon. Nakasunod? And then, sa ganitong pangyayari, meron tayong character na nakasama doon sa pag-transfer. Meron tayong character na nakasama doon sa pag-transport. At from Israel or Jerusalem, pumunta sila sa city of Babylon at doon natin matutunghayan yung kwento or buhay nila na sinabi sa Biblia. At ang ating bida or ang ating character sa unang topic natin ng series natin ng plot twist, ang nakasama sa exile, si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. So this afternoon, ang unang character natin ay si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Okay ba? Ngayon, anong kahalagahan nito sa atin? Kasi punta tayo dun sa kwento, balikan natin kung nasan na sila. So, tinransfer sila from Israel, from Jerusalem, papunta sa Babylon. Ngayon, kumbaga parang kino-conform sila Daniel at yung mga Israelites sa faith, sa religion ng Babylon. Ganon din sa atin. Kapag tayo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ni Lord, bilang follower ni Jesus, kapag umalis tayo, pumunta tayo ng school, pumunta tayo ng work, pumunta tayo sa mga kaibigan natin, or kahit saan man tayo gumala, merong mga chances or merong mga opportunity sa atin na tayo ay makonform sa mundo. Nakasunod?
At ganun yung nangyayari kay Daniel. In-exile sila, in-transfer sila sa Babylon para ma-conform sila sa city ng Babylon, sa faith, sa religion ng Babylon. At tignan nyo kung gaano ka-desperate, tignan nyo kung gaano ka-strategic si King Nebuchadnezzar para baguhin si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan na ma-conform sila sa Babylonian culture, sa faith or religion. Tignan nyo. Ang biblical na pangalan nila, ang ibig sabihin ng Daniel, God is my judge. And then sa tatlong kaibigan ni Daniel, ang ibig sabihin ng Hananiah, the Lord shows grace. And then si Mishael, ang ibig sabihin ng pangalan niya, who is like God. At pangapat, si Azariah, na ang ibig sabihin, the Lord helps. Nakita niyo kung gaano yung pangalan nila ay talagang nakatuon sa papuri or sa pag-reflect ng nature at character ni God. Ngayon, pagsalin nila or pagpunta nila sa Babylon, tignan niyo kung gaano binago ni King Nebuchadnezzar yung pangalan nila para ma-conform sila sa Babylonian culture or sa faith or religion ng Babylon. Tignan niyo ang binago sa kanila. Si Daniel, binago yung pangalan niya, ginawang Belteshazzar. Nang ibig sabihin ay Bel's prince. At si Bel, isa siyang Akkadian god. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan siya sa Babylon. Si Hananiah, pinalitan yung pangalan niya, ginawang Shadrach. Nang ibig sabihin ay command of Aku. At si Aku ay Diyos-Diyosan ng Babylon na sinasabi nilang, sinasamba nila sa buwan or moon god. Si Mishael, pinalitan yung pangalan niya, ginawang Mishak, na ang ibig sabihin ay guest of a king. At sabi dito, yung king daw na tinutukoy is probably si Nebuchadnezzar. Kumbaga parang pinifeed ni Nebuchadnezzar yung pride niya. These are my guests. And then si Azariah, binago yung pangalan niya, ginawang Abednego. Na ang ibig sabihin ay servant of Nabu. Na isa ring Diyos-Diyosan ng Babylon, Diyos ng kanilang wisdom at writing. So makikita natin, strategic si Nebuchadnezzar sa pag-conform sa apat na character natin sa hapon na ito para ma-conform sila sa Babylonian culture, religion, at faith. Sa atin, kilala natin Shadrach, Meshach, Abednego. Diba? Kapag sa Sunday school or sa children's ministry, kilala natin sila pero hindi natin alam na yung Shadrach, Meshach, Abednego, hindi pala yun yung tunay nilang pangalan. So, anong matututunan natin dito? Again, sabi ko kanina, tayo bilang followers ni Jesus, tayo bilang mananampalataya ni Jesus, kapag pumunta tayo sa school, sa work, or sumama tayo sa mga kaibigan natin, there are opportunities and chances where we conform to the world. Kaya ang tanong sa atin, paano tayo magiging Christian sa culture of compromise? Paano tayo mananatili sa ating pananampalataya kapag merong mga offer sa atin na sumunod or i-conform yung sarili natin sa pattern ng mundo? Kaya ang topic natin this afternoon is no compromise. Matututunan natin kay Daniel at sa tatlo niyang kaibigan ang plot twist that they did not compromise. Nakakasunod? So yan ang pag-aaralan natin for this afternoon. Pero bago tayo magsimula, pray muna tayo, hingi muna tayo ng guidance kay Lord as we study Daniel and his three friends. Ngayon, yan ang ating pag-aaralan for this afternoon. Paano tayo hindi magko-compromise as a Christian sa lahat ng mga pinupuntahan natin at nakakasama natin. Pero bago yun, kailangan muna nating i-define, ano bang ibig sabihin, Kuya Doms, ng compromise? Ano bang ibig sabihin ng word na to? Maybe for some of you, this is your first time marinig yung salitang compromise. And allow me to share with you, ano bang ibig sabihin nito? Ang compromise, ang ibig sabihin nito is to weaken
pahinain daw, or to give up, isuko yung iyong mga godly principles for expediency. Wow, big word. Ano kuya daw sa ibig sabihin ng expediency? Expediency, ibig sabihin, convenient, or mabilis, or for self-gain. Nakasunod? So, bigyan ko kayo ng example pagdating sa pagko-compromise. So, bilang kabataan, pwede tayong ma-inlove, pwede tayong tumibok ang ating puso para sa ating mga crush. And minsan, kapag tumibok yung puso mo, wala ka nang magagawa. Diba? At kapag tumibok yung puso mo sa crush mo, parang hindi, ito na yung mapapangasawa ko, ito na yung talagang binigay sa akin ni Lord, without knowing na baka hindi naman yan yung pinrepare ni Lord para sa iyo. So, yung compromise is, hindi mo tatanungin si Lord na, Lord, ito ba yung para sa akin? Ito bang tao na to is yung para sa akin? Pero yung compromise is, Lord, crush ko kasi siya, so dapat kami na. Lord, crush ko kasi siya, so dapat lagi kami magkasama, lagi kami magkausap, without knowing na, Lord, siya ba yung para sa akin? And in that kind of scenario or example, minsan, it's a reflection that we give up our godly principles for convenience, for speed, and for self-gain. Nakasunod? So ito yung parang kailangan mong isuko yung tamang bagay para magawa mo or makuha mo yung gusto mong makuha. Nakasunod? Ngayon, bakit pa tayo nagko-compromise? Bakit natin sinusuko or bakit natin pinapahina yung ating mga godly principles para makuha lang natin yung gusto natin or para makuha natin ito conveniently, makuha natin ito for our selfish gain. At tingnan natin, ano ba ang proseso ng compromise? Ano ang nangyayari sa atin bago tayo mag-compromise? Kasi naniniwala ako na kapag nag-compromise tayo, hindi to basta-basta parang one-time event lang. Hindi to basta-basta pagkagising mo sa umaga, ito na yung gagawin mo kagad. I believe may process ang pag-compromise sa faith natin. At yan ay nagsisimula sa choice. So nagsisimula ang process ng compromise sa choice. Sa simpleng pagpili ng maling bagay. Bigyan ko kayo ng example. So for example, naatasan ka. For example, isa kang treasurer sa school nyo. Or ikaw ang naatasang maghawak ng fund sa church, sa school, or sa business, or kahit saan. And then, nakita mo na, hala, may 500 kami sa fund. Makakupit nga ako ng 5 piso. Wala naman makakakita. Hindi makikita ng teacher ko, hindi makikita ng mga kaka-officer ko. Kukuha lang ako ng 5 piso, pambayad, maglo-load lang ako para maka-chat ko si crush. That is a simple choice. Sobrang liit lang nun. 5 piso, compare mo sa 500 na fund namin, walang-wala yung 5 piso. Pero that is a choice. And then kapag pinili mo siya araw-araw, kukuha lang ako ng 5 piso. And then next week, kukuha ulit ako ng 5 piso. And then next week, kukuha ulit ako ng 5 piso. Yung choice mo, nagiging habit. Nakita niyo yung process kung paano tayo nagko-compromise? Okay. And then biglang parang hindi mo na pinipili, nagiging habit mo na siya. Na every time may ibibigay sa yung fund, kukuha ka ng 5 piso. And then kapag nagiging habit mo siya, baka hindi na every week kang kumukuha. Baka every twice a week ka nang kumukuha. Kasi habit mo na siya. So, yung from once a week na 5 piso, nagiging twice a week na 10 piso. At from that habit, na-form natin yung pattern sa ating isip na kailangan magawa ko to, kailangan makukupit ako every week. Hanggang yung habit, nagiging automatic. Hindi mo na siya iisipin. Kumbaga kapag merong binigay sa yung pera, wala nang pag-iisip, wala nang kailangan kukuha ba ako or hindi, kailangan ba ako kukuha ngayon ba or bukas. Wala nang magiging automatic na siya. Boom! Walang isip-isip. Kuha agad. Hanggang yung automatic natin, nagiging identity. Kumbaga parang kilala ka na doon. Kumbaga nagiging pagkakilanlan mo na
na kapag binigyan ka ng fund, kailangan meron kang parte. Kailangan meron kang hupit. Hanggang sa yung pagkakakilanlan natin sa ganong paraan or sitwasyon, nagiging nature natin. Nakasunod ba? So, doon ka na nakikilala hanggang sa nature mo na yon, na ikaw at ikaw at ikaw na yon, na isang tao na kumukupit sa fund ng church, sa fund ng ministry, or sa fund ng school, or sa business, or whatever na pinagkatiwala. And in this promise of compromise, nagsisimula siya sa choice, nagiging habit, nagiging automatic, nagiging identity, nagiging nature mo, hanggang sa hindi mo na malayan, ikaw ay nakaposas na. And then it becomes your chain. Na hindi mo alam, nakakulong ka na doon sa pag-compromise ng faith. From a simple choice, gaya na sabi ko kanina, hindi ako naniniwala compromise is a one-time event. It comes or it starts with a choice. Hanggang sa hindi natin alam, bigla na akong nakagapos, bigla na akong nakaposas. And then you have to ask yourself, ano yung choice na ginawa ko hanggang sa naging chain ko na yung choice na yun. Nakasunod? That is the process of compromise. Bigyan ko kayo ng example. Balik tayo dun sa example natin sa compromise. Again, from choice to habit, to automatic, to identity, to nature, hanggang sa magiging chain mo na siya. And this is an example of compromise. Number one is making an excuse not to attend church. Hindi, may gagawin ako, marami pa akong assignment, Kuya Doms. Hindi mo na ako a-attend ng church, hindi mo na ako a-attend ng youth service. And then that is a simple choice, pero hindi natin alam, baka nagli-lead na sa atin to compromise our faith. And then sa pangalawang table, makikita nyo yung specific Bible verse kung paano natin to mako-combat. Paano natin to malalabanan. Sabi sa Hebrews 10:25, not neglecting to meet together. And then another example ng compromise is yung neglecting prayer and Bible study. Kuya Dom, sinatong na kasi talaga ako, hindi na ako makapag-pray, hindi na ako makapag-devotion, hindi na ako makapagbasa ng Bible. Pwede bang mag-pray ako ngayong gabi, tapos yung amen ko sa umaga na? And then hindi natin alam yung ganong choice. It can be a way of compromise. And then sabi dito, Joshua 1:8, that the book of the law shall not depart from our mouth. And then another example ng compromise na sobrang common para sa ating mga kabataan is to engage with ungodly relationships. Na hindi natin kinonsult kay Lord, na Lord, siya ba talaga yung para sa akin? Lord, ito ba talaga yung tao na dinesign mo para sa akin, na talagang partner ko forever? Pero sa way of compromise, we engage in ungodly relationships na hindi si Lord yung sentro ng relationship, or hindi tama yung construct, yung nature ng relationship. Kasi dati, mga 1980, 1950, dati ang problema lang nila, lalaki, madaming babae. Or babae, madaming lalaki. Ngayon, ang problema natin, lalaki sa lalaki, babae sa babae. I'm not here to offend, pero that is a reality. And that's one of the things na example ng ating compromise, to engage with ungodly relationship. And another example is yung paggamit natin ng unethical or corrupt practices. For example, sa school, pakisulat naman yung pangalan ko, kunyari nakapag-attendance na ako, tapos mag-invento ka na lang ng signature para kunyari may attendance na ako pero hindi pa ako nakakapunta ng school, hindi pa talaga ako nakakapunta ng events sa school. And then nagpasulat tayo ng pangalan sa mga kaklase natin. That is unethical, that is a corrupt practices. At gaya nung sa example natin kanina, meron kang fund, hindi, kukuha lang ako ng 5 piso, hindi naman to makakasakit sa 500 na fund namin. Pero that is a way also of an unethical or corrupt practices. And then lastly, ng ating example ng compromise is to conform to the world standard. Kailangan
special ka sa mundo. Kailangan magaling ka sa mundo. Kailangan kung ano yung standard ng culture natin ngayon, kailangan nagko-conform ka doon, kailangan sumusunod ka doon. And that's also a way of compromise that we conform sa standard, sa culture, sa demand ng mundo sa atin. So that is one of the examples of having compromised our faith that also leads to our change. Kaya ang ating topic for this afternoon is no compromise. That is our prayer. Yun yung pag-aaralan natin. Kuya Doms, paano ba? Naintindihan ko na kung anong ibig sabihin ng prayer, ay ng compromise. Naintindihan ko na kung anong process ng compromise. Naintindihan ko na kung anong mga example ng compromise. Kuya Doms, paano ko hindi magka-compromise sa aking faith? Okay? At tutulungan tayo ni Daniel, tutulungan tayo ng kanyang 3 kaibigan kung paano tayo hindi magko-compromise sa ating faith. At nandyan sila. Again, nasan tayo dun sa kwento natin kay Daniel? Na-exile na sila. Tinransfer niya sila from Jerusalem to Babylon. At doon tayo magsisimula ng kwento natin. Doon natin susundan anong ginawa ni Daniel, anong ginawa ng 3 niyang kaibigan for them not to compromise sa kanilang faith. Again, ang goal ni King Nebuchadnezzar is ma-conform sila sa culture ng Babylon. Pero dahil itong 4 na character natin, dedicated sila kay Lord, committed sila kay Lord, meron silang ginawa para hindi sila mag-compromise. At yan ang pag-uusapan natin. Meron tayong 2 C na pag-uusapan this afternoon. Meron tayong 2 C kung paano tayo hindi magko-compromise sa ating faith. At dito sa Daniel 1 and Daniel chapter 1 verse 1 to 7, hindi na natin babasahin, medyo mahaba siya pero ikukwento ko na lang sa inyo. So nasa Babylon na sila Daniel at yung 3 niyang kaibigan. And then meron silang parang dorm or meron silang parang room doon na talagang doon sila inassign or doon sila pinagstay ni King Nebuchadnezzar. At dito, ang unang scenario is bibigyan sila ng mga pagkain ng mga Babylonian cuisine or ng food. Kasi that time, naniniwala sila kapag ito yung pagkain na kinain mo, lalakas ka at mako-conform ka sa mga Diyos-Diyosa namin. For example, isa sa mga special cuisine sa Angono is itek. Diba? Yung kalderetang itek, yan, yung, ano pa isa? Fried itek, isa yan sa cuisine ng Angono. And then for example, napunta si Ruth sa Angono, na-exile siya sa Angono. At ang ihahain ng pagkain kay Ruth, fried itek. Kasi naniniwala kami na kapag kinain ni Ruth yung fried itek, mapiplease or mag-glorify niya yung Diyos ng mga itek. At yung Diyos ng mga itek, bibigyan si Ruth ng kakaibang lakas. Nakasunod? So, ganun yung ipinapagawa kila Daniel. Binibigyan sila ng mga pagkain, ng mga galing sa Babylon, kasi naniniwala sila kapag kinain nila to, lalakas kami, mapiplease namin yung Diyos-Diyosan ng Babylon. Pero ito yung ginawa ni Daniel. Ito yung ginawa ni Daniel at ng 3 niyang kaibigan para hindi sila mag-compromise. Ang ginawa nila, they choose God. Yan yung ating unang C, which is they choose God. Kuya Doms, paano nila pinili si Lord? Paano nila pinili na despite na talagang ang daming temptations, ang daming offers sa kanila sa Babylon, hindi sila nag-compromise. Paano nila napili si God? Dito makikita natin sa Daniel chapter 1, verse 8. Sabi dito, but Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food. So dito nakita natin, meron parang dinaan ni Daniel, mindset by mindset. Mindset, iniisip ni Daniel, made up his mind. I will commit, I will devote. Hindi ko sisirain yung sarili ko sa pagkain na ihahain sa amin. Bakit daw? Daniel made up his mind
that he might not defile himself. So, pinili ni Daniel na I will not defile myself when I am here sa Babylon. I will not defile myself sa pagkain na ihahain nila sa amin. Nakasunod? Ngayon, challenge ngayon ni Daniel. Kasi pinili ni Daniel ang Diyos, pinili ni Daniel si Lord kesa dun sa pagkain or sa culture na ino-offer sa kanila sa Babylon. So what happened, challenge ni Daniel yung sundalo ni King Nebuchadnezzar. At ang sabi ni Daniel, please put your servants to the test for 10 days. And let us be given some vegetables to eat and water to drink. Ayun lang yung sabi ni Daniel. Sabi ni Daniel, okay, may kipag-challenge ako sa iyo, sundalo or general. Hindi kami kakain ng mga pagkain ng Babylon. Pero for 10 days, parang 2 weeks, for 10 days, bigyan nyo lang kami ng gulay. At bigyan nyo lang kami ng tubig na maiinom. And then sabi din Daniel, then let our appearance be examined in your presence, and the appearance of the youths who are eating the king's choice food, and deal with your servants according to what you see. So dito, sabi ni Daniel, okay, meron kang mga alagad na kumakain ng pagkain ng Babylon, at kami na hindi kakain. Pero bigyan nyo lang kami ng mga gulay at ng tubig na maiinom. At ito ang challenge ko, i-compare nyo kami after 2 weeks. I-compare nyo yung aming appearance. So, challenge ni Daniel, yung general ni King Nebuchadnezzar. Nakasunod? And then, ang nangyari dito, at the end of 10 days, their appearance seemed better. After 10 days, nakita yung pagkakaiba. Ay, mas malusog sila Daniel. Mas healthy, mas physically fit sila Daniel compared sa iba naming mga exile or mga Israelites na kumain ng pagkain ng Babylon. Compared kila Daniel na kilain lang nila ay vegetables and water to drink. So doon sa sundalo sabi, so the overseer continued to withhold their choice food and the wine they were to drink and kept giving them vegetables. Nakita niyo, parang nakita nila yung pagkakaiba. And then sabi ng general, sabi ng sundalo, okay, sige, mukhang effective yung challenge sa atin ni Daniel. Mukhang mas okay na bigyan lang sila ng vegetables at ng tubig. And in this scenario, makikita natin how Daniel and his friends chose God. And then sabi dito, and as far for these 4 youths, God gave them knowledge and intelligence. Balik tayo kung naaalala niyo yung sinabi ko kanina, bakit sila pinapakain ng pagkain ng Babylon? Kasi naniniwala sila na kapag kinain nila yung pagkain ng hinanda ng Babylon, mapiplease nila yung Diyos-Diyosan ng mga Babylon, at yung mga Diyos-Diyosan nila, bibigyan sila ng lakas, ng intelligence, or ng knowledge na kakailanganin nila sa buhay. Ngayon, sabi ni Daniel, wait lang, hindi kami kakain. Bigyan nyo kami ng gulay, bigyan nyo kami ng tubig na maiinom, i-test nyo kami for 2 weeks, for 10 days. And when they chose God, God did a miracle. Nasa gulay at sa tubig lang na meron sila, after 2 weeks, God gave them knowledge and intelligence. Nakasunod? So for us not to compromise on our faith, kahit nasaan man tayo, nasa school, nasa church, nasa work, or nasa kaibigan, or kahit nasaan tayo, our challenge for us not to compromise our faith is to always choose God. For us not to compromise our faith is for us to choose God. Naalala niyo kung ano yung definition natin ng compromise? Yun yung pagsuko
ng mga godly principles, na mga prinsipyo mo para sa convenience, para mapabilis ang proseso, at para sa selfish gain. Kaya tayo nagko-compromise sa ating faith. Kasi mas gusto natin yung mabilis, mas gusto natin yung magaan, mas gusto natin yung kung saan tayo lamang, at mas gusto natin na gusto nating makuha yung gusto natin. Pero in the example of Daniel and his friends, they did not choose convenience, they did not choose speed, they did not choose self-gain. They chose God. Bakit, Kuya Doms? Bakit kailangan natin piliin si Lord? Anong sense? Diba? Baka meron kayong mga ganong tanong eh. Okay, naiintindihan namin, Kuya Doms, pero bakit? Bakit namin kailangan piliin si Lord? Kasi mga kapatid, bilang kabataan, alam namin na you will still experience a lot and we will still experience a lot. And pabago-bago tayo ng generation, pabago-bago tayo ng culture, at bilang Kristiyano, at bilang alam kung ano yung totoo at yung katotohanan, napakahalaga sa atin na manatili sa ating faith at laging piliin si Lord. Bakit, Kuya Doms? Kasi our generational problem is no longer right versus wrong. It is right versus almost right. Ulitin ko. Our generational problem is no longer right versus wrong. It is right versus almost right. Anong example? Sa problema natin ngayon, sa culture natin, at sa generation natin, hindi na problema sa atin kung kailangan ba meron kang boyfriend at girlfriend sa edad mong yan? Mali ba to or tama ba to? Hindi na. Ang problema natin ngayon is ito yung tama at merong ino-offer sa atin na mukhang tama. Nakasunod? Bigyan ko kayo ng example. Sa love. Dati ang problema natin, mahal bang wrong ba? Ang tawag ng Tagalog ng wrong. Mali. Mali ba ang magmahal? Minsan yun yung tinatanong natin eh, mali ba ang magmahal? Mahal ko or mahal ako? Yung mga iniisip natin, mali ba or tama ba na magmahal? And then, sa ngayon generation at culture natin, sinasabi sa atin na magmahal ka lang kahit sino pa yan. Magmahal ka kahit ano pa yan. Just follow your heart. Sipin mo yun, follow my heart. Tama naman, di ba? Kasi meron kang desire, meron kang gusto, meron kang commitment, meron kang devotion. At minsan, yung ating generational problem is hindi na kung ano yung tama at kung ano yung mali. Ang problema na natin is ito yung tama at ito yung mukhang tama. Paano natin masasabi? Balikan nyo yung unang tao. Sinong unang tao sa Bible? Si Adam at si Eve. Tinempt sila ni Satan. And then ito yung sabi sa kanila ni Satan. Now the serpent was more cunning than any animal of the field which the Lord God had made. And he said, si Satan, he said to the woman, has God really said, you shall not eat from any tree of the garden? Yun yung tanong natin. That is our generational question. Has God really said? Alam niyo yung tanong na yun, has God really said? Parang binibigyan tayo ng confidence na mali kung ano yung sinabi ni Lord. Balik tayo dun sa love. Sa love, parang kapag yung question or temptation sa atin ng culture, has God really said? Talaga bang sinabi ni Lord na bawal kang magmahal ng kapwa mo lalaki? Talaga bang mali na sinabi ni Lord bawal kang magmahal ng kapwa mo babae? Mali ba talaga na sinabi ni Lord na bawal kang mangupit kahit sobrang liit lang?
Has God really said na bawal talagang magsinungaling? Has God really said na bawal talagang gawin to? Has God really said na bawal kang mag-enjoy once in your life? Yun yung tanong sa culture natin. Yun yung tanong sa generation natin. Kaya ang problema natin, hindi na kung ano yung tama at mali. Ang problema na natin kung ano yung tama at mukhang tama. And that is the place where our compromise starts to creep in. O ano, has God really said? And tingnan nyo nangyari. Alam natin yung story ni Adam and Eve. They compromised. And then when we compromise, we start na mag-serve ng two masters. We start na hawakan yung kamay ni Lord at yung kamay ng mundo, thinking na kaya natin lumakad, sabay na kasama sila. Kaya tingnan nyo, sabi sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. And kapag nag-compromise tayo, we start to serve two masters. It's either isuserve ko si Lord, pero mangungupit ako. Isuserve ko si Lord, pero magsisinungaling ako. Isuserve ko si Lord, pero gagawin ko to. Isuserve ko si Lord, pero manonood ako ng mga masasamang bagay. Isuserve ko si Lord, a-attend ako every Sunday, pero magmumura ako pagdating ng Monday. Isuserve ko si Lord, pero wala akong patience pagdating ng Monday. Isuserve ko si Lord, mabait ako sa church, pero pagdating sa bahay, wala akong respeto sa magulang ko. And that is how we start to compromise our faith. We start to serve two masters. And sabi pa dito ni Jesus, for either He will hate the one and love the other, or He will be devoted to one and despise the other. Ano sabi ni Jesus? Hindi natin kayang maglingkod ng dalawang master. It's either mamahalin natin yung isa at tatalikuran natin yung isa, or yung isa yung mamahalin natin, or ito yung tatalikuran natin. Sabi ni Jesus, you cannot serve God and wealth. At ganon din sa atin bilang kabataan. We cannot serve God and pornography. We cannot serve God and be in homosexual relationship. We cannot serve God, but we are in a corrupt practices or doing corrupt practices. We cannot serve God, pero wala tayong respeto sa magulang. We cannot serve God at gumawa at i-conform yung sarili natin sa mundo. At sa moment na ikaw ay pumili kung sino ang magiging master mo for all your life, I tell you this, kapatid. Your choice is always a reflection of your love. Kapag dumating sa point na papapiliin ka na, sino sa dalawang master na to ang paglilingkuran mo? Sino sa dalawang master na to ang mamahalin mo? Kung sinong pipiliin mo sa kanila, that is a reflection of your love. Kapag mas pinili nating umalis sa church at mag-conform sa kung anong sinasabi sa atin ng mundo, gawin kung anong ino-offer sa atin ng mundo, then maybe we love the world than God. Kapag pinili natin na sumuko sa pag-attend dito sa youth service, kung saan mas nakikilala natin si Lord and we just chose kung ano yung kailangan natin gawin. Sunday, I can do whatever I want, makapag-enjoy man lang ako once in a week. Then maybe your love is misplaced. So your choice is always a reflection of your love. Pero, kapag sinabi natin, I love Jesus, kapag sinabi natin, mahal ko si Lord, mas pipiliin ko si Lord, mas paglilingkuran ko si Lord, then ito sabi sa atin, if you love me, you will keep my commandments. If you love me, you will keep my commandments. At yan yung ginawa nila Daniel at ng tatlo niyang kaibigan. Because they love God, they chose God. Nakasunod? So that is our way for us not to compromise. To choose God. Okay pa kayo? Parang galit na kaya kayo sa akin, ha?
Okay, so next tayo sa ating next na kwento. So tapos na tayo kay Daniel, okay? And then lilipat na tayo sa tatlo niyang kaibigan. Titingnan natin yung buhay ni Daniel, and then magja-jump tayo sa kwento kung paano hindi nag-compromise yung tatlo niyang kaibigan. Sino yung tatlo niyang kaibigan? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Tingnan natin kung anong ginawa nila. Pero bago yon, tingnan natin sa Daniel chapter 3, verse 1 to 17. So mahaba siya, pero hindi natin siya babasahin. So sa Daniel chapter 3, si King Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng estatwa. Okay, ng malaking estatwa. And then ang sinabi ni King Nebuchadnezzar, gagawa ko ng batas. Lahat ng mga nasasakupan ko, kailangan sumamba doon sa estatwa na ipapatayo ko. Nakasunod? At kung sino man ang hindi sumamba sa akin, kung sino man ang hindi magpuri sa akin, papapatayin. Ipapapatay. Nakasunod? And then dito, nandoon yung tatlong kaibigan ni Daniel. Si Shadrach, si Meshach, and Abednego. At titingnan natin paano sila hindi nag-compromise. Alam natin yung kwento, di ba? Hindi sila sumamba dun sa statwa, pero titingnan natin paano sila nagkaroon ng faith na hindi nagko-compromise sa mundo. At ito ang sinabi nila. Nung naggawa na ng batas at in-announce na sa buong Babylon, lahat ng mga nasasakupan ni King Nebuchadnezzar sasamba sa kanya at sa statwa niya. And then tumayo yung tatlong kaibigan ni Daniel. Si Shadrach, si Meshach, and Abednego. And then sabi nila sa hari, Nebuchadnezzar, tingnan nyo, wala man lang king, parang wala man lang president, di ba? Parang pangalan agad. Nebuchadnezzar, we are not in need of an answer to give you concerning this matter. Ang sinasabi nila, Nebuchadnezzar, hindi na namin kailangan pang ipaliwanag sa iyo. Hindi na namin kailangan pang magbigay ng sagot sa iyo sa batas na pinatupad mo sa Babylon. Alam mo na hindi kami sasamba sa iyo. And then sabi nung tatlong magkakaibigan, if it be so, our God whom we serve is able to rescue us from the furnace of blazing fire, and He will rescue us from your hand, O King. And then sa verse 18, sabi niya, but even if He does not, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods, nor worship the golden statue that you have set up. Anong sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Even if He does not. Sabi nila, hindi kami sasamba sa iyo kasi alam namin ililigtas kami ng Diyos namin. Pero kahit hindi kami iligtas sa apoy, hindi pa rin kami sasamba sa iyo. Ano yung pangalawang ginawa ng tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, para hindi nila i-compromise yung kanilang faith? They had the conviction to please God. So after we choose God, then we must have now the conviction to please God. Saan natin makikita? Balik tayo dun sa script nila. Sinabi nila, even if He does not, we will not serve to you or bow down to you, okay? That is a conviction to please God. Even if. Ano yung even if? Faith na meron sila ng mga oras na yan. Kasi allow me to share with you yung comparison. Yung iba kasi sa atin, meron tayong what if faith. Yung iba sa atin, meron tayong even if faith. Ano ibig sabihin ng what if faith? Ito yung faith na kung saan driven tayo ng takot,
Driven tayo ng uncertainty. Driven tayo ng anxiety. While yung even if faith is a faith na isinusuko sa Panginoon. Even if faith is yung faith na nagtitiwala sa Diyos. Bigyan ko kayo ng example. For example, na-correct tayo ngayong hapon na ito, and you are in a ungodly relationship, you are in a wrong relationship. Yung what if faith, parang ganito, Lord, what if nag-break kami? E di masasaktan ako, Lord. Lord, hindi ko po gusto na masaktan ako. So, pwede bang hindi na lang kami mag-break? And then, for example, sa atin, na-correct tayo ngayon, kumukupit pala tayo sa kung anong pinagkatiwala sa atin. And yung what if is, Lord, what if hindi ako bigyan ng baon ng parents ko? Wala akong sariling fund, wala akong sariling paggagastusan. So, pwede ba, Lord, ituloy ko pa rin yung pangungupit ko? While on the other hand, yung even if faith, is ang faith, Lord, na sige, kahit masaktan ako, Lord, even if masaktan ako, even if i-correct mo ako sa wrong relationship, Lord, I will still praise you. Lord, I will still trust you. Lord, even if talikuran ako ng mga kaibigan ko, ng mga kaklase ko, ng mga katrabaho ko, kasi hindi ako sumama sa kanila, hindi ako sumasama sa kanila kada Biyernes ng gabi sa inuman or sa bar, Lord, even if i-cancel nila ako, I will still serve you. That is an even if faith. At doon natin makikita yung ginawa ng tatlong magkakaibigan. Even if hindi kami iligtas ni Lord, we will still not worship you, O King. So that is a conviction to please God. Pinili natin si God, pero it's another thing na piliin natin na i-please si Lord. Nakasunod? So bigyan ko kayo ng example. Kung ano yung even if faith. Even if God breaks my wrong relationship, I will still trust in His plan. Yung pag-chat natin sa isa't isa na, uy, attend ka ba ng church ngayong linggo? Sabay tayo papunta. And then nakorek ka na, ay, mali pala yung ginagawa namin. Even if God breaks my mutual understanding, situationship, whatever it is, even if God breaks my relationship, Lord, I will still trust you. And then even if God does not heal my family, I will still serve Him. Lord, nag-aaway yung mga magulang ko, mama ko, papa ko, hindi sila nagkakabati. Magulo yung pamilya namin. I'm praying, Lord, for restoration. I'm praying, Lord, for forgiveness. I'm praying, Lord, for reconciliation. Pero kahit matagal, Lord, I will still serve you. And then even if others offer me to do bad things, I will not bow to this world. Kada Friday, yayain tayo, punta tayo sa bar, mag-enjoy man lang tayo, mag-inom man lang tayo, sagot ko ng Pansit Canton. Even if others offer us to do bad things, Lord, hindi ako sasamba at magko-conform sa mundong ito. And Lord, kahit anumang even if na meron ako, anumang i-correct mo sa akin, anumang kailangan itama sa akin, even if it hurts, Lord, I will praise you. So yun yung ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Even if iibato kami sa apoy, hindi kami iligtas ni Lord, hindi kami sasamba sa iyo. We will choose God and we have the conviction to please God. Nakasunod? So yun yung pangalawa natin. Conviction to please God. At bigyan ko kayo ng technique. Bigyan ko kayo ng idea kung paano nyo mako-cultivate yung faith or yung conviction to please God. Sabi dito, often a right friendship cultivates a faith with a conviction to please God. Hindi ko alam kung naalala nyo ito, pero paulit-ulit sa ating shinare ni Ate Franz, napakahalaga ng community. Kasi kung anong community kakabilang,
most likely, magko-conform ka sa community, sa ginagawa ng community kung saan ka kabilang. Kung kasama ka sa community na kada Friday, pupunta tayo ng bar, mag-enjoy tayo, most likely, yun din ang gagawin mo. Kung kasama ka sa community na mali ang mga relationship nila, most likely magko-conform ka rin dun sa maling relationship. So community is very important. Kaya tayo nandito. Kaya nandito tayo every 1:30 to 4 p.m. every Sunday kasi we want each of us to have that community to please God. Bakit? Kasi sabi sa 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. And this is my conviction. This is what I believe. Yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, I believe they empower each other's faith. They motivate each other. They pray for one another. They serve the Lord one another together. Kahit napakadaming opportunity at temptation sa paligid nila na mag-compromise. And then, sabay sila, tatlo, hinagis, binato dun sa apoy, and all of them survived. And ganun kahalaga yung community sa atin. Na each of us, tayo, lahat nandito, we are praying for one another, we are growing in the Lord. Yes, naglalaro tayo, yes, nag-enjoy tayo, but most importantly, we have this community for us to grow, to choose God, and to please God. Kaya napakahalaga ng community. And again, ano yung una nating letter C? Choose God. At pangalawa, conviction to please God. At dito na ako magtatapos. Magtatapos ako sa isang kwento. Okay ba yan? Parang hindi na yata kayo masaya. Okay? So dito sa kwento na to, hindi ko alam kung tama yung picture na kinuha ko, pero gamitin ko na itong picture na to. So way back, so gaya na sabi ko sa inyo, dumaan din kami sa pagka-teenager, dumaan din kami sa lagay nyo sa junior high school, senior high school, na kung saan, minsan yung bugso ng damdamin mo is talagang maalab, talagang nag-aapoy. At dun sa oras na kung saan, nag-alab yung damdamin natin, minsan blinded tayo, at di natin alam kung ano nangyayari sa atin. Tama ba? Kaya ito yung gusto kong ikwento sa inyo, a personal testimony of me, Ate Franz, and I got to know together. Daming tumatawa, nakakasama ng loob. So this time, allow me to share with you this story. Baka mali ako nakuha ng picture, pero sana tama. Simangot ka na lang kung medyo, sumusobra na yung kwento ko. Pero nung senior high school, this was the time na kung saan nagkakilala kami ulit ni Ate Franz, nakita ulit kami. And gaya ng ibang relationship, siyempre dadaan mo tayo sa MU, situationship, nag-I love you tayo nang wala tayong label, ganyan. So just like any parang flirting with one another, but we know na parang, yeah, parang gusto ko to, parang gusto rin kita, I like you and I hope you like me. Pero yung emotion namin that time, talagang out of place. Emotional si Ate Franz nyo, madali siyang ma-offend that time. Seloso ako dati. Kapag, sakit naman nun, dumatawa. So seloso ako dati, and then, kapag may kumapit lang sa bag niya, bakit mo pinahawak sa bag niya? Kapag meron lang siyang kausap, halimbawa, groupings, nagkadikit lang sila ng ganyan, usap ka naman. So yung emotion namin that time, talagang out of place, talagang misplaced. And then marami na kaming mga kaibigang nasasaktan, meron na kaming mga nadidisappoint na mga prof, meron na kami talagang marami nang hindi sumasama sa amin or talagang
binebreak yung friendship namin sa kanila because of how toxic our relationship. And then one point, naisip ko, nakakapagod din. Nakakapagod pala maging seloso. Then parang one point nasabi ko rin sa sarili ko na kailangan merong itama. And then at that point, sobrang toxic ng relationship namin. Marami sa mga kaibigan ni Ate Franz, marami sa mga kaibigan ko na baka hindi naman talaga kayo para sa isa't isa. Baka pinipilit nyo lang, baka hindi naman talaga siya yung pinlano ni Lord para sa inyo. And then, matigas ang ulo namin, again, yung emotion namin nandun. And sabi, hindi ipipilit namin to. So, pinilit namin hanggang sa mas naging toxic pa yung toxic. Pero at one point, napagod ako. And sabi ko, hindi tama to. And then, hinard to heart ko si Ate Franz nyo sa SM Taytay. More specifically sa food court. So, nag-heart to heart kami that time and sabi ko, babe, no! Sabi ko sa kanya, I'm sick of this. Sabi ko, hindi, ayoko na talaga. Sabi ko, nahihirapan ako, and I know, nahihirapan ka. And alam nyo, yung mga term na, nasasakal ako, alam nyo yun? So, yung mga pinag-usapan namin that time. And then sabi ko sa kanya, bigyan mo ako, parang 2 buwan, 3 buwan. Sabi ko, bigyan mo ako 2 buwan, 3 buwan. Ayusin ko yung sarili ko. Pero sabi ko, hindi ko aayusin yung sarili ko para sa iyo. Aayusin ko yung sarili ko kasi hindi ito yung gusto kong maging ako. Seloso, magagalitin, stricto. So for 2 months or 3 months, hindi kami nag-usap ni Ate Franz, magkaklase kami noon, hindi kami nagpapansinan, umuwi siya mag-isa, sa kabila ako dumadaan, doon siya sumasakay sa tapat ng school namin, ako naglalakad ako ng SM Taytay, doon ako sumasakay. So hindi kami nag-usap for 2 months and 3 months. Nagsusulatan pa kami noon, kamusta ka na, I hope you're doing well, I'm praying for you. And then after 2 months and 3 months, chinat ko ulit siya. Parang binlock niya yata ako nun eh. Pero sabi ko, wag mo na ako i-block, i-chat kita mamaya. So, chinat ko siya ng that time. Sabi ko, punta ka dito sa specific na lugar na to. Magkita tayo dito. And then, parang before lunch yata yun, 10 a.m. or 9, pumunta siya. Nandun ako, medyo late. Alam niyo naman si Ate Franz. So, medyo late siya that time, pero nagantay ako sa kanya. Nag-set up ako ng table, yung maliit na table, tapos may 2 upuan, tapos upuan sa kabila, tapos nagdala ako ng kanin. And wala pa kaming trabaho noon, ang ulam namin corned beef lang. Corned beef na hindi pa mainit. So yun yung kakainin namin for that lunch. And then, that picture is our first devotion. That picture is the first day na sabi kong, let's get our relationship right. Kailangan natin itong itama. Hindi para sa ating dalawa, kundi para kay Lord. And as a man of the relationship, kailangan ayos ako para ma-lead kita ng maayos. So that picture, sobrang payat namin. Yan ang aming unang devotion. At yan, ang isa sa mga testimony namin, we did not compromise. Marami sa amin, may mga sexual temptation, may mga naiisip kami na pwedeng gawin na hindi nakakalugod sa Lord. Pero that day, kung saan kami nag-devotion, was our foundation to where we are right now. Ang layo, no? So that is how we not compromise. We first choose God, and then secondly, we have the faith to praise.
God. Nakasunod? Kaya ito yung plot twist. You can't go wrong when you choose God. Ito yung plot twist natin. Plot twist ni Daniel at plot twist ng kanyang mga kaibigan. You can't go wrong when you choose God. Kapatid, kung meron mang temptation, meron mang offer at nahihirapan ka man kung anong pipiliin mo, si Lord o ang mundo, I tell you this, you can't go wrong when you choose God. Kung meron mang opportunity or meron mang dilemma sa buhay mo lately, na papiliin ka sarili mong plano or plano ni Lord, I tell you this, you can't go wrong when you choose God. Nakasunod? Ito kasi yung mahirap kung bakit tayo nagko-compromise. We think our plan is better than God's plan. Kaya tayo nagko-compromise, kaya tayo nauuwi sa pagsuko ng ating mga pananampalataya, kung bakit tayo sumusuko sa ating paglakad sa relasyon natin sa Diyos. Kasi tingin natin yung plano ko, Lord, mas better kesa sa plano mo. And that's why we compromise. But God promised He has the best plan for your life. Naalala niyo si Shadrach, Meshach, Abednego? Alam natin yung kwento, di ba? Nakaligtas sila dun sa apoy. Pero ito yung nangyari. Nebuchadnezzar responded and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego." Alam natin yung kwento nila. Tinapon sila sa apoy, nakaligtas sila. Pero ito yung isa sa mga importanteng kwento na hindi nababanggit. Naging Christian na convert si King Nebuchadnezzar. Yung hari ng Babylon, yung Diyos-Diyosan ng mga Babylon, naniwala sa Diyos ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. Naniwala sa God ni Abraham, ni Isaac, and ni Jacob. And then, gaya ng sabi natin kanina, we compromise kasi feeling natin mas better yung plano ni Lord, mas better yung plano natin kaysa sa plano ni Lord. Tignan nyo nangyari sa tatlo. Then the king made Shadrach, Meshach, and Abednego prosperous in the province of Babylon. Sa tingin nyo, makakamit nila yung prosperity nang nasa Babylon sila kung nag-compromise sila sa faith nila. They did not compromise. They trust themselves in the hands of God. And they became prosperous. Kaya again, we compromise kasi tingin natin, mas better yung plano ni Lord. Better yung plano ko sa plano ni Lord. But God promised He has the best plan for your life. Kaya sabi sa Romans 8:28, yung Sunday school natin kanina, and we know that God causes all things to work together for good. Causes, ano daw? All things. Hindi lang yung good things. All things. Both the good and the bad, God uses to work together for your good. If you love God, and if you are called according to His purpose. Ito pa yung isa sa mga plano ni Lord na talagang the best for you. And maybe for some of you right now sa hapon na ito, meron kayong pagkakamali, meron kayong mga compromise, meron kayong mga pagkukulang or pagkakasala kay Lord. Don't worry. Don't be harsh to yourself. Bakit? Kasi sabi ni Lord, therefore, there is now no condemnation at all for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free. Set you free from the law of sin and the law of death. So maybe this afternoon, yung iba sa inyo is nasa maling relationship. Yung iba sa inyo, merong mga corrupt, unethical practices. Maybe yung iba sa inyo, you are serving God or other things and the world at the same time.
And then sabi, and then na-convict ka at na-correct ka na I need to correct and to walk upright. Don't condemn yourself. Don't be too harsh to yourself because there's no condemnation in Christ Jesus. And Christ Jesus has set you free. Ano ulit yung plot twist natin? Kapatid, you can't go wrong when you choose God. That is our plot twist for this character. Si Daniel, si Shadrach, si Meshach, and Abednego, you can't go wrong when you choose God. So allow me to pray for you.